para sa ating mga katanungan sa media? Opo, Secretary, kung nandiyan pa po si Secretary Briones, may tanong po ang kasamahan natin sa TV5. Nandiyan na po si Secretary. Ang tanong po ni Maricel Halili ng TV5, pasensya na, paumanhin na po, Secretary. Pangkalahatan pong problema ang internet ng guro. Paano daw po ito re-resolbahin ng DepEd? Itong internet problem, hindi ito challenge lamang sa DepEd. Challenge ito sa buong sistema natin sa ating bayan. At hindi lamang ang DepEd ang makaresolve nito. May mga agencies tayo, may mga private groups tayo na makakatulong, makaambag sa pag-resolve ng problemang ito. Dahil alam naman natin, hindi ito creation ng DepEd and DepEd cannot solve it by itself. But we can help identify the problems, we can suggest solutions, and sa last na meeting, sa last SONA speech ni President, nag-organize siya yung sinasabi niya na kailangan magkaisa na itong mga agencies na apektado nitong ating problema sa communications. At inumpisahan na namin na po talaga at harapin itong mga problemang ito. Pero ang gusto ko lang i-emphasize, kasi paulit-ulit na lumilitaw itong challenge ng modules. Sinabi na namin na yung data na pinagbasihan niyan ay 3 weeks old. At in 3 weeks time, nakakahabol naman ang ating iba't ibang region. Pangalawa, kung mariresolve itong problem natin of connectivity, ay malaking bahagi ito, malaking bagay sa pag-resolve ng problems ng module. Kasi kami sa Department of Education, gusto nating i-balanse yung demand ng modules na gumagastos ng tone-toneladang papel, pumatay ng libo-libong mga puno para sa paggawa ng materyales na ito. Gusto naman nating spare ang environment. Pangatlo, alam natin, sinabi na natin ito sa mga budget hearings sa Senate at saka sa House, very much more expensive ang modular approach. Yung pag-produce ng material, sobrang mahal i-compared mo sa yung sinasabi ko ng connectivity aspects, no, sa communication. Kaya gusto namin unti-unti o pabilis-bilis ba, ang gusto natin na mag-move on na tayo kasi yun ang pangangailangan ng panahon ngayon. Yung sinasabi nating new normal. Worried tayo halimbawa sa PISA examinations. Ang PISA examination ay through connectivity. Hindi naman mano a mano ang mga international assessments na gusto nating salihan. At yung mga pagtuturo sa ibang bansa, hindi naman lahat mano a mano. Kaya gusto natin na even as we are now giving in dahil kagustuhan ng parents, kagustuhan daw ng mga kabataan, gusto nila yung module, gusto din nating mag-shift to online methods kagaya ng ginagawa natin sa DepEd Commons. Dito kung magkaisa tayong lahat na involved sa connectivity, na hindi lang ang DepEd ang humarap ng problemang ito, kung mariresolve ito, masisave natin yung mga puno natin. We don't want a desert planet like Arrakis, no? Arrakis is the planet in June na completely dry, ubos na lahat, wala talagang isang tulong tubig. Ayaw natin yang mangyari. Kaya yun ang direksyon na patutunguhan ng DepEd. Yun din ang direksyon sa tingin ko patutunguhan ng ating bansa. Babalansahin natin ang environment, babalansahin natin ang cost ng mga materyales na ito sa paggamit ng iba't ibang
paraan. Kaya nga blended, kung hindi uobra si blended, nandyan si module, nandyan naman ang online kung available ang online. At ngayon, alam naman ito ni Sec Martin, dinidevelop na natin ang TV programs, TV learning at saka radyo. Kung hindi pwede sa module, hindi pwede sa mga platforms natin, nandyan ang TV, nandyan ang radio na dinidevelop din natin at binibilisan din natin ang pag-develop niyan. Gusto ko lang emphasize na we are not matching yung sasabihin natin na one is better than the other. Gusto natin both, but at the same time, we consider costs, we consider the environment, and we also consider the competitiveness of our learners insofar as their life outside, their professions in the future will be like. Thank you. Opo, Secretary, may pahabol lang po si Meg Adonis po ng Philippine Daily Inquirer. Ito po ang tanong niya kung will the DepEd consider conducting face-to-face learning in low-risk or zero transmission areas as suggested by Vice President Leni Robredo? Maliwanag kasi, Rocky, ang policy ng President. Sinabi niya na walang face-to-face for as long as a vaccine is not found or by implication a effective cure for coronavirus is developed and found. Yun naman ang condition. Now, yung possibility of face-to-face learning sa mga lugar na zero, alam naman natin, pinag-aaralan naman natin lahat ang kilos at saka ang ugali ng coronavirus na ito. Alam naman natin na may mga zero places, and I don't have to mention them, na bigla na lang nagkaroon ng spike. May mga lugar na kunting-kunti lang ang kanilang virus na infections na identify, biglang tumataas. Saka mayroon namang nagpa-flatten. Kaya sabihin natin, ngayon mag-face-to-face tayo dahil walang coronavirus, and I don't have to mention which places these are. But sa mga lugar na ito, ay meron ng ilan, nag-uumpisa na sa mga lugar na ito. Kaya binabantayan pa rin natin. At sa tingin natin, kailangan sundin natin yung patakaran ng Presidente unless talagang an effective cure is developed or we're able to access that, then we cannot consider face-to-face at this time. Okay. Last na lang po, maiksi lang daw po, Secretary. Ano daw po, from Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror, can the reopening of schools really be considered a victory considering the pandemic is still very much around? It's a victory because the pandemic is still around and we are opening schools. That is victory. Thank you very much, Secretary Leonor Briones ng Department of Education. Ma'am, stay safe po, Secretary. Salamat po. Pumasa ako. Yesterday, I was tested again for COVID. Nakailang test na ako every so often. At veterano ako and I know what it's like. That's why I agree with the policy of the President. Maraming salamat po, Secretary.